Headline po sa philstar.com, Sara's satisfaction rating plummets by double digits ayon sa Okta survey. Satisfaction ratings for Vice President Sara Duterte declined by double digits, while overall ratings for Duterte and President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. fell in the third quarter of the year. The latest tugon ng masa survey by private research firm Okta Research found. From July to September, Duterte's satisfaction score dropped 12 points from 82% to 70%, while her trust score dipped by 8 points from 83% to 75%. The president suffered a 6-point drop in his satisfaction score from 71% to 65%, while his trust rating dropped to 73% from the second quarter's 75%. So nakita po yung ratings ni VP Sara na bumaba ng 2 digits. From 82% to 70%, yan po ay 12 points. Samantalang 8 points naman yung kanyang trust score from 83% to 75%. Kay PBBM naman, ang kanyang satisfaction score from 71% to 65% at ang trust rating from 75% to 73%. Bumaba man po ang kanilang ratings. Both leaders still held majority approval in their trust and satisfaction ratings nationwide despite the significant decreases. So kahit na po may nakita tayong pagbaba sa kanilang ratings, which I think is very normal sa kahit na sinong presidente at vice president sa takbo ng kanilang term, mataas pa rin po itong ratings ng ating unit team. Yan po ay majority pa rin. Huwag po nating kakalimutan yun na bumaba man itong ratings nila, pero majority pa rin po. Meaning, lagpas pa rin po sa kalahati ang nagtitiwala sa kanilang dalawa. I, for one, I am a unit team supporter. Kahit pinaririnig ako at nababasa na buwag na daw ang unit team, pero hindi po ako naniniwala. Nandyan pa rin po ang unit team. Of course, may mga gantong pagkakataon na bababa ang ratings nila, lalo na kung may mga issues na nakikita ang taong bayan na dapat mabigyan ng tugon. So dito sa headline ng philstar.com, ang headline nila tungkol kay VP Sara. Dahil nga po, unang-una, double digit ang kanya ibinaba. At pangalawa, si President Bongbong Marcos po ay mananatiling presidente hanggang 2028. Ito pong si Vice President Sara Duterte na malamang pumalit kay PBBM sa 2028 ang malakas na pambato para maging presidente. Kaya po siya ngayon ay inuulan ng paninira at pagbatikos at kung ano-ano pa po ang ibinabato sa kanya. Tulad po ng confidential funds. Yan po ay naging malaking issue para kay Vice President Sara Duterte. And I am sure, in due time, maipapaliwanag po ni Vice President Sara yan. Dahil ako po hindi naniniwala na kinurakot lang ni VP Sara yung kanyang confidential funds. I strongly believe na hindi magagawa ni VP Sara yan. At dahil siya nga ay malakas na contender for the presidency sa 2028, ngayon pa lang sinisira na siya. Na nalalamatan naman talaga ang imahe ni VP Sara dahil po sa issue na yan. Na again, sabi ko nga sa inyo, in due time, maipapaliwanag ni VP Sara yan. Dahil kung hindi niyan ipapaliwanag ng gusto, siya din naman po ang maaapektuhan. Dahil si Bongbong Marcos, kahit na anong paninirang gawin nila, ay presidente hanggang 2028. Kung si Vice President Sara po ang ginugroom para pumalit kay PBBM sa 2028, kailangan gayon palang sirain na nila. Kaya nga lahat ng galaw, lahat ng kilos ni VP Sara ay kanilang ini-scrutinize. Pangalawang rason kung bakit bumaba ang rating ni VP Sara ay ang kanyang patuloy na pananahimik dyan sa issue ng West Philippine Sea. Meron po akong nabasang isang article dito sa press1.ph
na sinulat ni Manny Mogato. Oy, katukayo ko pa to In the Trenches. Ang headline po niya, China's Information War and Sara's Political Fortunes. Babasahin ko po yung excerpt sa kanyang sinulat. Some rabid supporters of Rodrigo Duterte who are now critics of the sitting president, Ferdinand Marcos Jr., have been warning of a major confrontation with China. They were warning that there could be war with a far superior neighbor and that they relished the idea that the Philippines' naval forces would be destroyed and that the United States would not help its closest ally in the Indo-Pacific. Yan po yung naratibo na ipinapakalat ng mga pro-China vloggers and influencers. Kaya sila po ay nagpapakalat ng warning daw ng impending major confrontation between China and the Philippines. At pupulbusin lang tayo ng China at hindi tayo tutulungan ng United States. Pero nagsalita na po ang United States na kung sakaling magkaroon ng girian between China and the Philippines, andyan po sila sa likod natin. Pero ito nga po ang pinapakalat ng mga pro-China na magkakaroon ng major confrontation. At ito rin po ang naratibo ni former President Rodrigo Duterte. Sabi po dito, this is the narrative the former president has been selling to the Filipino public to justify his pro-China foreign policy. Pero pinalalabas ng China na Pilipinas pa ang may kasalanan, na tayo ang nagpo-provoke, tayo ang hindi sumusunod, and that China made it appear it is a deliberate attempt by the Philippines na magpa-victim tayo doon sa ginawa ng China ng pag-water cannon sa ating Coast Guard. Thus, China made it appear it was a deliberate attempt by the Philippines to play the victim in the incident when it provoked a stationary vessel. However, pro-China social media influencers and vloggers and pseudo-security analysts quickly parroted the Chinese propaganda. These people were helping China change the narrative by spreading disinformation and confusing ordinary Filipinos who surfed the internet and read and watch social media posts. Pero bakit daw ginagawa ng China to? Na pinalalabas nila na Pilipinas pa ang may kasalanan. Ayon po dito sa article, China realized it was losing in the global opinion as close allies of the United States, namely Australia, Canada, the European Union, France, Japan, South Korea, and the United Kingdom had joined in condemning Chinese actions in the disputed sea. No country supported China as some Southeast Asian nations, Indonesia, Malaysia, Singapore, and Vietnam are also opposed to China's aggressive and irresponsible behavior in the South China Sea. Sadly, only Filipinos who are rabid Duterte supporters have been supporting the Chinese narrative. Pansinin nyo, kung mapapanood yung mga vloggers and influencers, panay pagtatanggol nila sa China. Pinalalabas pa na kasalanan pa ng Pilipinas ang nangyayaring girian dyan sa West Philippine Sea. Tuloy ko po yung article. Vice President Sara Duterte Carpio, who swore allegiance to the Philippine Constitution and flag, is conspicuously silent on the West Philippine Sea issue. Totoo naman po kasi hanggang ngayon, wala po tayong naririnig na statement na nanggagaling kay VP Sara tungkol po dito sa West Philippine Sea. Although para sa akin, darating yung time, I am sure, in due time, magsasalita po si VP Sara tungkol sa stand niya dyan. Dahil tandaan po natin, Vice President Sara swore allegiance to the Philippine Constitution and the flag. At kaya hindi lang siya makapagsalita pa dahil alam niya na si former President Duterte is pro-China. Tuloy ko po.
It would be better for Sara to speak out against China's aggression and illegal activities within the country's 200 nautical mile exclusive economic zone. She could regain her trust if she condemned China's activities in the West Philippine Sea. The longer she remains silent on the issue, the deeper she digs into her hole. She should realize that opinion polls show most Filipinos are anti-China on the West Philippine Sea issue. Kaya nga po hindi nagtatagumpay itong mga pro-China vloggers and influencers na to eh. Hindi nila mahikayat ang maraming Pilipino na pumanig sa China. Dahil most Filipinos, karamihan po sa atin ay anti-China pagdating po sa usapin ng West Philippine Sea. Sabi pa po dito, she cannot just rely on her father's popularity in the 2028 elections because the former president is also fast losing support. Which is, para sa akin, totoo po yan. Pansinin ninyo, parami ng parami ang bumabatikos kay former President Rodrigo Duterte dahil sa kanyang pagiging pro-China. At kung ipagpapatuloy ni VP Sara ang kanyang pananahimik, parang nangangahulugan na siya po ay pumapanig at nakikiayon sa kanyang tatay. At yan po ang isa sa ikinababagsak ng ratings ng ating Vice President. Anyway, malayo pa po ang 2028. Napakahaba po ng panahon para makabawi ni Vice President. Sabi nga po dito, the 2028 presidential elections are light years away. But Sara's chances could rise and sink depending on her choice to support China's activities. Mas magiging malaking issue po ito sa kandidatura ni Vice President Sara come 2028. Ito po ang makakaapekto sa ratings ng ating Vice President, yung kanyang patuloy na pananahimik tungkol sa issue ng West Philippine Sea. Yung pong sa confidential funds, I am sure in due time, maipapaliwanag po niya yan. Dahil kung hindi, abay magagalit ang tao. Dahil kailangan malaman ng tao kung saan ginamit yung confidential funds. At alam naman po natin na part and parcel ng kanyang expenses ay napupunta sa paglaban sa insurgency. Pero marami pa mga Pilipino kasi ngayon ang gustong malaman yung detalyado kung saan napunta yon. At tulad yan ng sinabi ko, yan po in due time maipapaliwanag ni VP Sara. Pero itong kanyang pananahimik sa issue ng West Philippine Sea, yan po ang hinihintay natin. So sana sa lalong madaling panahon mag-issue na po ng statement si VP Sara kung siya po ba ay pro-China tulad ng kanyang ama or siya ay pro-Philippines tulad ng napakarami nating mga Pilipino. Kaya itong mga pro-China vloggers and influencers, hindi po kayo magtatagumpay na paniwalain ang mga Pilipino dahil mas nakararami pa rin pong Pilipino ang anti-China. So kung gusto nyo pong mabasa yung buong article ni Manny Mogato, hanapin nyo lang po yung news@press1.ph para mabasa nyo po ng buo yung kanyang article na In the Trenches. Pero I for one, naniniwala po ako, maglalabas po ng statement itong si VP Sara tungkol sa issue dito sa West Philippine Sea. Dahil ako po, tulad ng majority na bumoto sa uniteam ni President Bongbong Marcos at ni VP Inday Sara, ay naniniwala pa rin po sa tandem na ito. Kayo po, ano ang masasabi ninyo sa issue nito? Comment lang po down below and I will see you next time. Peace.